Ako ay magbabasa ngayon sa last part ng ating pinag-aaralan sa Book of Galatians. Ito po ay matatagpuan natin sa Galatians chapter 6. Babasahin lang po natin ang verse 14. Maraba po ito, verse 11 hanggang 18, pero ang verse 14 lang po muna ang ating babasahin. Magsabi po ng amen na nakakita na. Amen. Ayan. Ito po ang sinasabi sa Galatians chapter 6 verse 14. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me and I to the world. Yan po. Maikli lang pero alam ko po na maraming ituturo ang Lord sa atin. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po dahil ang assurance, Lord, na ang aming buhay ay hawak mo, ay lagi mong binibigay sa amin, Panginoon. Nananatiling at tapat, anuman ang nangyayari, anuman, Lord God, ang nakapaligid sa amin ay hindi naapektuhan sa kung sino ka. Kaya lagi kami makakaasa na sa aming pananampalataya, Lord God, naranasan namin ang kapangyarihan mo, naranasan namin ang pagkalinga mo, ang pagmamalasakit mo. At sa oras to, Panginoon, alam din namin sa iyong salita, meron kang muling ituturo sa amin na magpapatibay at magpapalalim ng aming pagkakilala sa iyo at aming pananampalataya sa iyo. Banal na Espiritu Santo, kumilos ka sa iyong dakilang kaparaanan at ikaw ang magpaunawa sa amin ng iyong salita sa umagang ito. Paspasan niyo po ang iyong lingkod at gamitin para sa iyong kalhatian. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Yan. So tayo po ngayon ay nasa last part na ng Book of Galatians. Amen? Pwede ba magpalakpak naman tayo dyan? Ayan. Sabi na tayo ay nasa huling parte na ng Book of Galatians. At ito nga po ay sinulat ni Apostle Pablo sa iglesia sa Galacia. Amen po ba? Sabi nga napag-aralan natin na sumulat si Apostle Pablo sa mga taga-Galacia dahil merong nanggugulo. Yan. Sabi nyo nga, nanggugulo. Yan. Mahirap kung may nanggugulo. Amen? Kasi merong kaayusan, merong maayos ng sitwasyon, pero sinisira. At sabi nga po doon, ano yung panggugulong ginagawa nila? Na yung kaligtasan na natanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay dinadagdagan nila. At sabi doon, ano yung dinadagdag? Sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sinasabi nila na hindi sapat ang ginawa ni Jesucristo, kailangan gawin pa rin ang ginagawa sa kautusan. Amen po ba? So, ito ay nilabanan ni Apostle Pablo. Marami tayo na pag-aralan. Sabi nga mula chapter 1 at ngayon nasa chapter 6 na tayo. And I pray na natandaan natin ating mga pinag-aralan. Amen po ba? Amen. No, napakamalaman po ng Book of Galatians at dito rin yung doktrina na pinag-aaralan natin na tayo ay naligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa ating mga sariling gawa. Amen po ba? Amen. So ngayon, nandito na tayo ngayon sa dulo. Sabi nga we are now in the last part of Apostles Paul letter to the church in Galatia. We learned a lot of truth and principles that we need to apply in our lives as believers and followers of Christ. So, alam ko po na na-upload ni Ate Yen, ni JD yung mga preaching. If you need to review, panoorin niyo lang po. Amen po ba? Kasi doon na tayo mapapaalalahanan kung ano yung mga truths at mga principles na natutunan natin sa book na ito na kailangan natin i-apply. Sabi niyo nga po, apply. Kasi kung hindi natin i-apply, sayang ang napakinggan natin. Amen po. Sayang, doon pa lang papasok ang sinasabing sayang ang oras mo. Kasi pumupunta ka dito dahil alam mo meron kang tatanggapin sa Panginoon. At kapag natanggap mo, huwag mong sasayangin. Kuhain mo, pakaingatan mo, at gamitin mo. Amen po ba? Meron po ba rito binigyan ng napakagandang relo? Halimbawa, worth 100,000. Tapos tinago mo lang dun sa, sa jewelry box mo. Masasabi po ba na sayang yung relo o hindi? Ang totoo, sayang. Kasi hindi nagagamit. Sabi nga po, nagiging presyo siya kasi nagagamit mo. Amen po ba?
So ganun po natin itrato ang salita ng Lord na natatanggap natin. It is a precious gift from God na kailangan po natin ginagamit. So we are now in the last part. Ibig sabihin, we now read the conclusion part of Paul's letter. Pag sinabi po conclusion, parang ito po yung summary. Ito po yung pinaka-nilalaman. Yan ito yung pinakabuod kung bakit niya sinabi ngayon yung mga pinag-aralan natin. Na ano nga ba ang dahilan kung bakit itong mga tinatawag na legalist. Yan, legalist. Ibig sabihin, gusto nila lagi ang mga ginagawa ay parang by the book. O legalist nga, pag sinabing legalist, dahil gusto nila kung ano yung nakasulat dun sa kautusan, dapat ina-apply pa rin. Para sa kanila, yung ginawa na Jesucristo ay questionable sa kanila. Para sa kanila, ang way pa rin ng salvation ay sa pagsunod sa kautusan. So kaya sila tinatawag na legalist. Yan so, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay may pamagat po na, basahin natin yung sabay-sabay, 1, 2, 3, boasting in the cross of Christ. So meron po ditong binanggit ngayon si Apostle Pablo. Babasahin ko po sa inyo na mabilis lamang ang verse 11 hanggang 18 para po mas maunawaan natin. So yung sinatawag na konteksto. Okay po ba? So makinig po tayo maigi. Sinabi niya rito, "See what large letters I use as I write to you with my own hand. Those who want to make a good impression outwardly are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Not even those who are circumcised obey the law, yet they want you to be circumcised that they may boast about your flesh. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Neither circumcision nor uncircumcision means anything. What counts is a new creation. Peace and mercy to all who follow this rule, even to the Israel of God. Finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen." So sinasabi po ngayon ni Apostle Pablo dito, yung tunay na dahilan. Pag-uusapan po natin yung dalawang bagay na sinasabi nga dyan, boasting in the cross of Christ. Ibig sabihin, meron dalawang uri ng pagmamalaki. Ayan. Pag sinabi pong boast, ito ay pagmamalaki. Amen po ba? Minsan tinitingnan natin na ang salitang boasting ay negatibo. Amen po? Sino rito yung nakakaisip na gano'n na pag sinabing boast, to boast is negative? Naisip natin, di ba? Pero alam niyo po ba, boasting also, ito rin ay nagpapakita ng positive side. Bakit? Kasi kapag sinabing nagpo-boast ka, you take pride. Sabi niyo nga po, take pride. Take pride. At ito pong ginamit na boast dito, ni Apostle Pablo, ito ay tumutukoy sa glory of the Lord. Sa glory ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Alam niyo po ba na sa tuwing umaawit tayo, yan, sino rito yung umaawit sa tuwing praise and worship time? Amen. Actually, you are boasting. Sino yung tinitake pride mo? Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Sa tuwing sinasabi mo na great God, how great is our God? Actually, you are boasting. Amen po ba? Nakukuha natin? Kaya nga dapat ang pagbo-boast ay nasa tamang paraan at nasa tamang person. Amen. Ayan, sabi nga sa nabasa ko, ang mga magulang mahilig yan mag-boast. Sa paanong paraan, pag nakitang 90 ang score ng anak, ipopost agad. Amen. Tama? Tama. No? Kasi you take pride. Saan? You take pride sa anak mo na nag-aral ng maigi. Amen po ba? So, sometimes boasting ay hindi po yan laging negatibo. Kasi dapat nasa tamang motibo. Amen po? So, dito ngayon, meron dalawang boasting na tinalakay si Apostle Pablo. Una, pag-aaralan natin ngayon, ano nga ba yung pinagmamalaki ng mga legalist? Yan. Itong mga Judaizers. Ano nga ba yung nangyayari sa kanila? Bakit they want to stick
to doing and applying the law of Moses. Ano yung pinagmamalaki nila at ano naman yung hindi nila maipagmalaki? Ready na po ba tayo? Amen. Ayan, so I pray na maunawaan natin maigi dahil ito ay applicable sa atin sa panahon na ito. So unang bagay po, number 1, sabi nga po, no, the reason why legalists want to stick to doing and applying the law of Moses. Unang bagay po, sige Kuya Les. Letter A, ito po yung malungkot na dahilan. Ano yung kinakaya nila? Bakit hindi nila magawa na tanggapin na ang ginawa ni Jesucristo ay tama na? Kasi po, sinabi po, to avoid, ano daw po? To avoid being persecuted for the cross of Christ. Ayaw nila na madikit doon sa ginawa ni Jesucristo. Sinabi dyan, those who want to make a good impression outwardly are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Ano pong ibig sabihin nun? They can't accept the message of the cross. Bakit kaya hindi nila kayang tanggapin ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Kasi po sinasabi, at alam naman na rin natin, na ang taong namatay sa krus, siya ay tinuturing na namatay sa pinaka masamang kaparaanan. Na at ang taong naparusahang mamatay sa krus, ito ay tumanggap ng pinaka malalang kaparusahan. Amen po ba? So sabi nga they can't accept the message of the cross. Sinasabi nga doon na para sa kanila ito ay foolishness. Kapag sinabi, ba't namin tatanggapin ang isang tao na namatay sa krus ng Kalbaryo, nauunawaan namin kung sino ang ipinapako sa krus. At anong tao ang ipinapako sa krus. Kaya nga sinabi dyan, they don't want to get, associated with the person who died on the cross. Di ayaw nga nila sabihin Panginoon nila si Jesus Christ. Kaya ang bida pa rin sa kanila, sino? Si Moises. Amen? Actually nga, itong mga Judaizers na to, hindi nga ang Diyos ang tinitingnan nila si Moises. Ayun malungkot. Kasi kung ang Diyos ang titingnan nila, madali nila tatanggapin ang Panginoong Jesucristo. Dahil kung pag-aaralan nilang maigi, kung by heart pinag-aaralan nila ang law, ito ay nagtutulak sa kanila patungo sa tagapagligtas. At napakalinaw din sa law at sa Old Testament kung ano ang mangyayari sa tagapagligtas. Mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero anong meron sa kanila? Matigas na puso. Kaya nga po, mahirap. Tapos sabihin mo ngayon sa katabi natin, mahirap ang may matigas na puso. Mahirap po ang may matigas na puso kasi kahit katotohanan, ayaw tanggapin. Kahit na nararapat, ayaw tanggapin. Kaya nga dyan, they can't accept the message of the cross. Bakit? Kasi nahihiya sila. Tatanggapin ko tagapagligtas, pinako sa krus, ano na lang sasabihin sa amin? Yung tagapagligtas namin, masamang tao, namatay sa pinakamatinding, di ba? Kaya sabi na, they don't want to get associated with the person who died on the cross. At si Jesucristo yun. Sabi nga po, for them, the message of Christ being crucified, ano daw po, is foolishness and a stumbling block. Pag sinabing stumbling block, parang matitisod ka na Diba nakaharang, parang nakakahiya. Amen po ba? Ayun yun sa kanila, to avoid being persecuted for the cross of Christ. Kung sasabihin natin sa maikling salita, yung pinaka-eksakto, yung kinahihiya nila ang Panginoong Jesucristo. Mabigat na salita ba? Kapatid, kapag hindi mo kayang i-share si Jesus, yun lang yun. Ikinakahiya mo ang iyong Panginoong Jesucristo.
Amen. Hindi naman kaya. Mabigat po, ano? Ayun yung sabi nga nila, no? Bakit nga ba nila tinutulak ang mga mananampalataya sa Galacia na sumunod sa o gawin muli ang kautusan? Akala nga natin dahil doon lang sila sa kautusan tumututok. Pero ngayon binigyan ng conclusion ni Apostle Pablo na ito yung pinakadahilan. Kasi kinakahiya nila ang Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot. Napakagaling ni Apostle Pablo na talagang sabi nga in-expose niya ang tunay na dahilan. Pero mamaya malalaman natin kung ano naman sa buhay ni Apostle Pablo why he goes in the cross of Christ. So sa susunod po tayo, hindi po mahaba itong pag-aaralan natin, pero malaman. Sabi nga yun, ano? The reason why legalists want to stick to doing and applying the law of Moses. Pangalawa, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3. That they may boast about your circumcision in the flesh. Anong ibig sabihin nan? Kasi, kinahihiya nila ang Panginoong Jesucristo, kinahihiya nila kung ano ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Kasi ang gusto nilang maitaas ang kanilang sarili. They want to promote, ano daw po? Self-righteousness and self-sufficiency in gaining salvation. Kasi ang promote nila, kapag ginawa mo yung kautusan, di ang galing mo, kasi nasunod mo. Ibig sabihin, okay ka. Mas magaling ka pa kay Jesus. At yung ginagawa mo, hindi nakakahiya kasi hindi ka pinako. At hindi ka namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Amen? Ayun ang pinapromote nila. At pangalawa, they deny Christ and the power of God unto salvation. Ano yun? Bakit sinasabing they deny Christ? Kasi nga, binabaliwan nila ang ginawa ni Jesucristo. Which is, ang sinasabi nga, no, yung ginawa ni Jesucristo sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Na ano po? Magdala o magbigay ng kaligtasan sa mga mananampalataya. Pero ngayon, ayaw nila yun. Kasi gusto nila, hindi, gawin mo yung kautusan kasi doon ka maliligtas sa sarili mong gawa. Hindi, huwag mong pansinin si Jesus. Kasi ito ka pa rin, dito pa rin sa law. Amen po ba? Napaka-delikado. Naiintindihan na natin ngayon ba't ganito yung gawain ng mga legalist? Kasi ayaw nila na si Jesus ang maitaas. Ang gusto nila, ang tao o tayo, mga tao lang, ang maitaas. Nasabihin natin sa sarili natin na kaya natin gawing matuwid ng sarili natin. Ang totoo, kaya ba? Kaya ba natin iligtas ang ating sarili? Hindi. Sa sarili natin kaparaanan, kaya ba? Hindi. Wala. Kaya nga napakatindi. At ang pangatlong dahilan, they gratify and justify the work of the flesh for being inconsistent. Basahin ko sa inyo. Sabi ko nito, the only reason they do this is to avoid being persecuted for the cross of Christ. Not even those who are circumcised obey the law. Yet they want you to be circumcised that they may boast about your flesh. Ano ibig sabihin? Ang totoo nga niyan, ang ginagawa nila, naghahanap damay sila. Sino dito yung naranasan nyo ng dinamay kayo? Na? Hindi ka naman kasali pero Nadamay. tinuro ka. Ayun na. Actually, yun po yung ginagawa nila. Kasi alam nila sa sarili nila na itinuturo nila itong law, pero ang totoo hindi nila ginagawa. Kaya ngayon, gusto nila may makasama rin sila. Para meron silang justification na parang ganito, hindi mo nga ginagawa, si Rin eh. Si Ruth din eh. Si Maris din eh. Ang dami na natin. Di ba, minsan sinasabi nila, pag marami majority, hindi po totoo yun. Hindi porket marami ay tama. Kasi baka tamaan lang. Hindi yan sa paramihan. Amen po ba? Amen. So yun ang gawain nila. They gratify and justify the work of the flesh. Bakit? Kasi hindi sila inconsistent. Bakit?
Because they are not keeper of the law. Naghahanap damay lang sila. At mahirap po yun. Kaya maging maingat po tayo. Amen? Baka yung mga lumalapit sa inyo, akala natin dinadala tayo sa langit. Yung pala, dinadamay tayo papuntang impyerno. Amen. Akala natin nilalapit tayo sa Panginoon, pero dinadamay pala tayo papalayo sa Panginoon. Amen. Amen po ba? So, malinaw na po ba sa atin ngayon kung ano yung dahilan nila? Una, dahil kinakahiya nila ang Panginoong Jesucristo. At pangalawa, kasi gusto nilang i-boast ang sarili nila. Amen po ba? Alam niyo po ba kung anong nangyari nun na bakit nga ba galit na galit ang mga Pariseo at Saduceo sa ating Panginoong Jesucristo? Isa lang naman po ang dahilan kasi hindi na sila ang sikat. Nung dumating si Jesus, ang talk of the town, si Jesus. Amen. Gusto ng mga Pariseo sila Kaya nga pa naglalakad sila, yung tinuro sa amin doon sa Bible School, minsan ang dahil pa nakalaitay sa akin yung mga kabisado nila ng mga verses doon sa sombrero nila. Tapos pag dumadating sila, parang napakabanal nila. Kasi bakit? Kasi gusto nila ng attention. Amen? Amen. Ayun yung pride na delegado. Kaya nga nila, galit na galit sila kay Jesus kasi si Jesus na ang kilalang kilala. Pero tayo mga Kristiyano, no. Wala sa atin kung makalimutan tayo basta ang Panginoong Hesus ang manatili sa buhay nila. Amen po ba? Sabi nga po nung ngayon, Pastor's Appreciation Month, yung pilit yung tinago, nakita pa rin. Okay lang po yan. Pero bilang pastor, makalimutan niyo na ang pastor, wag lang ang Panginoong Hesus. Amen. Amen? Amen. Kasi ang katotohanan, dapat ang Lord ang maitaas. Amen. Ang may pagmalaki natin ay ating Panginoong Jesucristo. Yes. Never boast about your pastor. Amen po ba? Kasi ang pastor nyo ay biniyayaan lamang ng Panginoon Amen. para magamit sa kanyang kaluhan. Yes, you can appreciate but never, wag niyong ilalagay sa tuktok o sa tugato. Amen. Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang pinupush natin dito. Amen po ba? Palakpakan natin ng Lord. Ayun po yung naging problema sa mga nasa Judaism. Kasi laging ang gusto nila, tutok sa kanila ang attention. Tutok sa kanila ang anumang mga bagay na sila ang bida. Nasa kanilang gawa, sila ang magaling. Amen po ba? Amen. Pero ang totoo, sa kalugod nito ay bulok. Ano ibig sabihin? Kasi hindi naman sila keeper of the law. Mali na nga yung kaparaanan nila, hindi pa nila ginagawa. Dahil, sabi nga double black eye. Grabe. So, malinaw na po ba sa atin ngayon kung bakit ito ginagawa? Nakuha na natin yung gustong parating sa atin ni Apostle Pablo. Amen. So, sa pangalawa naman tayo ngayon. Ito yung maganda. Yung sinasabi na Apostle Paul wants to boast only in the cross of our Lord Jesus Christ. Basahin muna natin. Sabi niya rito sa verse 14, yung binasa natin. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Sabi niya na wag mangyari sa buhay ko na ako ay mayroon pang ipagmalaki na ibang bagay. Kundi, ang ginawa lamang ng aking Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Bakit kaya? Yan. Tanungin niyo na, bakit kaya? Yung may expression, bakit kaya? Yan. So, pasok tayo. Yan. Unang bagay kasi, ang ganda, sabi niya, in Christ, He had been crucified to the world. Yung sinabi niya rito, dalawang bagay yung sinabi ni Apostle Pablo dito Hindi na tayo pupunta doon sa iba. Actually, napakaraming pwede natin pag-usapan, pero ang pag-usapan natin kung ano yung sinabi ni Apostle Pablo dito. Okay? Kasi kapag tumalon tayo sa iba, ang layo na. Dito muna tayo. Sinabi niya rito, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. Anong ibig sabihin nun? Na sa pamamagitan ng pagkapako ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ito rin ang nagre-remind
Sabi niyo nga po, nagre-remind. Kay Apostle Pablo o maging sa ating mga mananampalataya, ano yon? That, he does not belong to the world anymore, but to our Lord Jesus Christ. Ito yung bagay na nagpapaalala kay Apostle Pablo, kaya lagi niyang sinasabi, pinagmamalaki niya, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, ang way na naging kaligtasan ay dahil sa pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kasi isang bagay na malinaw rito sinasabi niya, hindi na ako ngayon bilong dito sa mundo. Ako ay sa ating Panginoong Jesucristo na. Sino rito yung hindi na bilong sa mundo? Amen. Lahat tayo ay sa ating Panginoong Jesucristo na. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo kinakaya ang Panginoon. Isabihin, proud ka na ikaw ngayon ay sa ating Panginoong Jesucristo. Kabaligtaran nung gusto ng mga legalist. Sabi nga dyan sa verse na nilagay natin dyan, sige po, basahin natin sabay-sabay, maganda to. 1, 2, 3. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin, nagpapasalamat si Apostle Pablo na ang kanyang Panginoon na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung hindi nangyari yun, nasa kapahamakan siya kasi nasa mundo pa rin siya. Amen po ba? Ibig sabihin ngayon, siya ay namumuhay na para sa Panginoon. At siya po ay nagpapakita ng gratefulness dito. Hindi niya kinahiya, kundi sinabi niya pa, who loved me and gave Himself for me. Meron pa rito, binigyan ka ng magandang bagay, tapos tinanong sa'yo kung sino nagbigay, kinahiya mo. Sino nagbigay sa'yo ng masarap na tinapay na yan? Huwag mo nang tanungin. Diba hindi? How much more ang ating Panginoong Jesucristo na binigay niya ang buhay niya? Ikakahiya mo ba siya o ipagmamalaki mo dahil subos-lubos ang kanyang pagmamahal sa atin? Amen po ba? So napakahalaga nun na ipagmalaki ni Apostle Pablo ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo kasi ito ang nagpapaalala sa kanya na hindi na siya belong sa mundo. Amen po ba? Anong ibig sabihin sa atin ngayon, sa tuwing makikita natin o maririnig natin ang message of the cross, ito rin ang magpapaalala sa atin na hindi ka na ngayon kapatid dito sa mundo. Although nasa mundo pa tayo, but we do not belong dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Malinaw po ba yan? Amen. Kasi pupunta na tayo sa sunod. Next. Kung hindi ka na belong sa mundo, malinaw lang naman yan na ito lang pangalawa. Basahin natin sabay-sabay ulit. The cross reminds him, ano daw po? To always offer his body as a living sacrifice, but not conforming any longer to the pattern of the world. Saan niya yung sinulat? Sa Romans chapter 12, 1 and 2. Sino sumulat niyan? Si Apostle Pablo pa rin. Sige Kuya Renzi. Basahin natin. 1, 2, 3. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Malinaw po ba? Ibig sabihin ngayon, kung ang krus ng Kalbaryo ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka na ngayon belong dito sa mundo, ito rin ang nagpapaalala sa iyo na gamitin mo ang buhay mo sa ikalulugod ng ating Diyos. Kasi kung belong ka sa mundo, merong pattern ang mundo. Tama po ba? At napag-aralan natin yan. Bago ang purutas ng Banal na Espiritu Santo, pinag-usapan muna natin yung mga gawa ng laman. Malinaw po ba yun? Balikan natin. No, balikan, yun na lang pala kasi pag binalikan natin ngayon, mapapahaba na naman tayo. Sabihin nyo, ang tagal ni Pastor. Pero balikan nyo po. No? Sabi nga doon, kung hindi ka na ngayon belong din sa mundo,
Dapat ang ginagawa mo ngayon ay yung mga bagay na makakapag-please sa ating Diyos. Anong ibig sabihin? Kung may pattern ng word, hindi mo na yun gagawin. Kasi merong kingdom. Amen po ba? Merong kingdom, si Jesus Christ. Sinong aware na merong kingdom? Wala yun dun sa Davao, ha? Kasi sinabi nila yun daw eh. Hindi. Merong kingdom si Lord. Ayun lang in-establish ng Lord. Huwag natin sabihin in-establish kasi na-establish na yun. Amen? Kaya nga kapag ikaw ay nagsishare ng salita ng Lord, nagtatawag ka ng mga tao na mabibilong sa kingdom ni Jesus Christ. Kasi yung kingdom ni Lord, walang makakapagbabagsak doon. Amen. Ang lahat ng kakalaban doon, tutumba. Yes. Amen. Kaya nga sinasabi, no, tanggapin nila si Lord, bilong sila. Kapag hindi nila tinanggap, talo sila. Kasi ang ginagawa natin, tayo ay mga mensahero. Sabi nyo nga po, mensahero. Na tuwing pupunta tayo doon, para sinasabi natin, nanalo na si Jesus. Kaya kailangan umanib kayo kay Jesus. Hindi sa FCC. Kanino? Kay Jesus. Amen po ba? So, kung merong kingdom, kapatid, kaya hindi natin pwedeng sabihin na nasa bawat iba't ibang bansa, no? Kung unawaan lang ng bawat Kristiyano, yung tinatawag na kingdom of Jesus, kahit bilong tayo sa iba't ibang bansa, may iba't ibang mga tawag doon, yung mga kinagisnan. Amen? Pero pag naunawa mo na you belong to the kingdom of Jesus, ang gagawin natin pare-parehas kung ano yung sinasabi ng Lord na gagawin natin sa kanyang kingdom. Amen po ba? Kaya nga tayo magkakaroon ng unity. Na? Sabi nga doon, okay, we will have unity despite ng ating diversity. Bakit? Ang isang magpapaunite sa atin ay ang kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang kingdom. Amen po ba? So kung merong kingdom ng Lord, no? Ayun yung gagawin natin kung ano yung pinag-uutos niya doon. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, then you will be able to test and approve what? Ano daw po? God's will. Pag sinabing God's will, ayan ang dapat masunod. Sabi mo sa katapat mo, dapat ang God's will lang masunod. Huwag yung own will. Amen po ba? Kasi kapag nalaman mo ang God's will at ginawa mo, ano daw ang matatanggap mo? Ano daw? Good, pleasing, and perfect will. Grabe. Mabuti. Pag sinabing pleasing, kaaya-aya. Tapos ano daw? Perfecto. Kung naghahanap tayo ng perfect, sabi niya nga pa, naghahanap ka ba ng perfect? Naghahanap ka ba ng kaaya-aya? At naghahanap ka ba ng mabuti? Abay, gawin mo ang God's will. Ayun ang susi. Amen po ba? Pwede ba palakpakan natin ng Lord? Kaya nga we do the pattern of this world. Kasi walang mabuting gawa ang pattern ng mundo. Lahat yan ay against sa kagustuhan ng Diyos. Pero kapag ginawa natin, dahil we belong to the kingdom of Jesus, no, ang gusto natin lagi ay ang God's will. Amen po ba? Malinaw? So grabe, napakagaling na bakit pinagmamalaki ng Apostle Pablo ang nangyari kay Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi lang ito nagre-remind sa kanya na hindi siya nagbe-belong sa mundo. Ito na nagre-remind sa kanya na gawin niya ang kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen. And next, sige po. Yan. Pangatlo, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. The cross reminds him that he is a disciple and follower of our Lord Jesus Christ, and he is willing to die for Christ's sake. Sinabi po sa Matthew 16 verse 24, Then Jesus said to his disciples, Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Anong ibig sabihin niya mga kapatid?
Sa tuwing tinitingnan ni Apostol Pablo ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ito ay nagpapaigting pa sa kanya na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang huling hininga. Amen po ba? Sabi nga na, nagre-remind sa kanya na ako ay disipulo ng Kristo. Ako ay follower ng Panginoong Kristo. Kaya naman kung ang Panginoong Kristo ay namatay para sa akin, ulitin ko, kapatid, makinig kayo. Mabigat to. Kung ang Panginoong Kristo ay namatay para sa akin at sa iyo, nararapat lamang na maging tatayuan natin pananampalataya ay handa rin tayong mamatay para sa ating Panginoong Kristo. Amen. Ibig sabihin, walang iwanan, walang ayawan, Amen. kahit kamatayan ang kapalit. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, anong ini-imply sa atin ito? Huwag natin laging isipin na ang buhay ng Kristiyano ay laging masayang tunay. Dahil marami tayong nabasa kung ano ang mga nangyari sa mga apostles. Ano ang mga nangyari sa early Christians. Amen. Amen? Sino ba ito nakapanood na nung nangyari na sila ay pinakain sa leon? Doon sa arena, totoo po yun. Sa panahon po yun ni Nero. Grabe, baliw si Nero. Siya yung nagsunog dun sa lugar nila, tapos sinisi niya sa mga mananampalataya ng panahon na yun. At ngayon, ang reply niya ay ubusin yung mga mananampalataya. Niligay niya sa isang arena, pinakawala ng mga leon na hindi pinakain ng maraming araw o linggo para pag lumabas, igil na igil. Amen? Kapatid, naisip mo na bang sumuko sa Panginoon? Naisip mo na ba na tumalikod sa Panginoon dahil lang hindi nangyari yung gusto mo? Naisip mo na ba tumalikod sa Panginoon dahil yung pinagpipray mo na mabuhay, na matay? Naisip mo ba na tumalikod sa Panginoon dahil sinabi mo, masasaya lang? Kapatid, isipin mo yung panahon na yung mga apostol ay kukuhain na ang buhay nila. Isipin mo na lang yung mga early Christian noong time na lalapain na sila ng mga leon. At isipin mo na lang yung mga buhay ng mga nauna sa ating mga Kristiyano na kahit sa gitna ng kahirapan, nagpatuloy sila. Amen. Bakit? Ito lang naman eh. Kasi alam nila kung paano nagbigay ang Panginoon ng buhay nila. Kaya willing din silang ibigay ang buhay nila para sa Panginoon. Amen. At anong ibig sabihin nun? Kasi ang greatest reward nila ay hindi yung magandang buhay. Ang greatest reward nila ay ang ating Panginoong Jesucristo. Naunawa po ba natin yan? Si Apostol Pablo, kung babasahin natin ang kanyang mga sulat, matindi po ang nangyari sa kanya. Nakwento na nga rin natin na ilang beses siya na binalak patayin. Nangyari nga po, di ba, na akala patay na siya. Hindi ba siya, pero bigla siya gising, tumayo. Siguro kung ikaw, ay, kala ko patay na, buhay pa pala. Amen. Ilang beses din na na-shipwreck siya. Naranasan nyo na ba yun na sa swimming pool nga lang, pag di ka marunong lumangin, nasa gitna ka. Takot ka na eh. Lalo sa Apostle Pablo, naranasan niya na nasira yung barko na sinasakyan niya. At ilang araw siya ng palutang-lutang doon. Pero ang sinabi ba doon, ayoko na maglingkod sa Lord. Nakakatakot. Amen. Amen. Ganun po yung sinasabi diyan na whoever wants to save their life will lose it. Ano yung ibig sabihin? Kung sino man ang gustong iligtas ang sarili nila sa sariling kaparaanan, tiyak mawawala ang iyong buhay. But whoever loses their life for Christ's sake, ayun ang tunay na makakakita ng buhay. At hindi lang basta buhay, kundi buhay na wala hanggan. Alam niyo po kung anong kasunod niyan na verse? Yung sinasabi na ano ang makukuha ng isang tao, makuha niya naman ang lahat ng bagay sa mundo. Pero mawawala naman ang kanyang kaluluwa. Napakalinaw na ang tunay na kailangan natin ay wala dito sa mundo, kundi nasa ating Panginoong Jesucristo.
no matter what. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, bigyan din natin. Bilang disciple ng ating Panginoon, bilang follower ng ating Panginoon, hanggang kamatayan po ito. Amen po ba? Sabi nga, Pastor, nananakot ka naman eh. Kasi ang katotohanan, yun po. Lalo na po ngayon, nasa last days tayo. Kapatid, maraming pwedeng mangyari, pero wag lang mangyari na tumalikod ka sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. At isang bagay para magpaalala sa inyan ay tingnan mo ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang ganda na sinabi niya rito, finally, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. Yung sinasabi niyang marks of Jesus dyan, ito rin ay tumutukoy doon sa mga maaaring kanyang mga, anong tawag doon? Peklat? Scars? At maaaring tumutukoy din sa kanyang mga experiences. Life-threatening experiences. Amen? Amen. At alam niyo po ba ang pinakamatindi sa lahat? Alam naman natin kung ano nangyari kay Apostle Pablo. Siya ay naparusahan ng kamatayan. Pero alam niyo, habang siya ay nag-aantay ng kanyang kamatayan, patuloy pa rin siya sa paghayag ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya nga kapatid, ano mong nararanasan mo, huwag kang tumigil. Kasi hindi yan dahilan para tumigil ka. Dapat dahilan yan para magpatuloy ka pa. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi your greatest reward is our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Letter B. Bakit nga ba pinagmamalaki ni Apostle Pablo ang cross? Ang ginawa ng Panginoong Jesus sa cross ng Kalbaryo? Because in Christ, he know that he is a new creation. Anong ibig sabihin? It declares the power of God in making someone old, ano daw po? A new creation. And that only God can change lives. Ano yung sinabi dyan? Kaya rin sige po. Paborito natin, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ito rin yung magpapaalala sa atin na kapatid, hindi na ikaw yung dating ikaw. Amen. Amen po ba? Kasi sa buhay ni Apostle Pablo, alam naman natin kung gaano siya kasilos, di ba? Kalaban siya dati ng mga mananampalataya eh. Kaya mahalaga sa kanya na tingnan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para maunawaan niya lagi sa sarili niya na binago na siya ni Kristo. From enemy of Christ, siya ngayon ay disipulo ni Jesus Christ. Amen. Same way sa atin ngayon mga kapatid. Kaya natin dapat ipagmalaki kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi rin natin na dahil tayo ay binago ni Jesucristo. Hindi mo nasasabihin ngayon na ako pa rin yung dati, lagot ka. Amen. Pwede sabihin mo, salamat Lord kasi binago mo na ako. At ang pinakumuhay ko ngayon ay ang bagong ako na nilikha mo sa akin. Amen po ba? Dapat maunawaan natin yan kung anong kahalagahan ng tinatawag na new creation. Amen. Kasi habang ikaw ay tinatawag ng laman na gumawa ng mali, ibabalik mo sa kalaban na dahil kay Kristo, ako ay bago na nilalang. Amen po ba? Kaya kung ano man yung gawa mo dati, tapos na yun. Wala na yun. Ano yun? Dapat wala na yun. Amen. Huwag mo nang balikan. Kasi totoo, ikaw ay bago ng nilalang. Amen po ba? Sinirito yung masaya na ikaw ay bagong nilalang. Amen. Kailangan panghawakan natin yung kapatid. Kasi kung hindi mo yung alalahanin, talagang lalangsin ka ng kalaban na mamuhay ka na para ka pa rin dati. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin ano? Sabi nga po, no? Sige, Kuya Renzi. Next. It declares that in Christ, ano daw po? There is no more condemnation.
Because the old has gone and that Christ fulfilled what the law requires. Anong ibig sabihin nun? Kasi gusto silang ibalik sa kautusan. Pero napag-aralan natin, ano nga ba ang pinupoint out ng kautusan? That we are all guilty. Amen. Amen? Na tayo ay mga makasalanan. Amen po ba? Kaya ayaw na ni Apostol Pablo doon. Kasi alam niya, kung babalik siya sa kautusan, makukondemn lang siya. Pero ngayon, sinasabi niya, dahil siya ay kay Kristo na, wala nang condemnation. Bakit? Kasi ginawa na ni Jesucristo kung ano ang nire-require ng kautusan. Amen. Basahin natin yung verse. Sabi nito, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Bakit? Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Pag sinasabing law of sin and death, ayun yun. Yung law na binigay kay Moises. Amen po ba? Kaya walang maliligtas doon. Kasi ang kailangan natin ay yung the law of the Spirit who gives life. Ano yun? Anong law yun? Yung ginawa ng ating Panginoong Jesu Cristo. It is all by God's grace. Amen po ba? Naunawaan natin? Kaya kailangan yun para hindi mo na ngayon i-condemn yung sarili mo at hindi mo rin kinokondemn ang ibang mga mananampalataya. Amen po. Kaya ayun ang ating kailangan. So meron pa akong dinagdag. Kaya rin sinilagay mo ba? Ito ay yan. Huwag muna yan. Ito po yung isa pa. Na bakit nga ba hindi kinakaya ni Apostol Pablo yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo? Yung sinasabi sa Romans 1 verse 16. Alam ko po, naging verse natin yan dito sa ating church. Now, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to bring salvation to those who believe, first to the Jew and to the Gentiles. Hindi yan kinakaya ni Apostol Pablo kasi alam niya na ang cross, ito yung nagde-declare ng power of God na magbibigay ng kaligtasan sa sinumang mananampalataya. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya hindi natin dapat ikahiya ang message ng cross. Dahil kung sino man ang makapakarinig nito, ay tiyak darating sa kanila ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. At pangalawa, ito ay hindi sinabi ng Apostol Pablo, pero ito ay pangungusap ng Lord sa akin. Dahil ang cross, ito yung ultimate expression of God's love sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Anong verse kaya yun? John 3:16. Kaya wag mong ikahiya ang mensahe ng cross. Bakit? Kasi ito yung ultimate expression of God's love sa bawat isa. Kaya naman, hindi dapat natin kinakahiya, kundi pinagmamalaki natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen po ba? Naunawaan na natin ngayon kung ano yung conclusion ni Apostol Pablo sa Book of Galatians. Amen. Unang bagay, ano nga pa ang dahilan ng mga legalist kung bakit ayaw nila? No? Kasi kinakaya nila ang Panginoong Jesucristo at ang gusto nila sila ang maitaas. Pero sa buhay naman ngayon ni Apostol Pablo, hindi niya kinakaya ang bagay na ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo dahil ito ang nagpapaalala sa kanya na siya ay hindi na ngayon belong sa mundo. Ito ang nagpapaalala sa kanya na gawin kung ano ang nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. At sunod, ito rin nagpapaalala sa kanya na He is now a new creation. Amen. That in Christ Jesus, wala nang condemnation. At isa rin po, hindi niya kinakaya ang mensahe ng krus dahil ito ang kailangan marinig ng sangkatauhan para ang power of God to bring salvation to those who believe ay mangyari. At isa po, sa sinabi ko kanina, because the message of the cross is the ultimate, sabi niyo nga po, ultimate. Ultimate. Yan. Ultimate expression of God's love sa lahat. Amen po ba? Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Ayun ang mensahe ng cross.
Kaya mga kapatid, kung meron man tayong dapat ipagmalaki o dapat ipagsigawan sa ating buhay, yun ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga no, nilagay ko dyan, basahin natin. I pray na ito mag-struck sa atin. Sige, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Our Lord Jesus chose to die in the most painful and shameful way to show that even in man's lowliest point of life, because of sin, He can save. He can save. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo, no, pinili niya na mamatay doon sa pinakamatinding uri ng kamatayan at pinakanakakahiyang way ng kamatayan. Ito ay nagpapakita na kahit gaano kasama ang naging dulot sa atin ng kasalanan, kahit gaano man kasama ang tingin mo sa buhay mo, o kahit gaano katindi na o parang wala ng pag-asa, tandaan mo, ganoon bumaba ang Panginoon sa pinakababa. Ulitin ko, kapatid, makinig kayo. Ganoon bumaba ang Panginoon sa pinakababa para lahat maligtas. Yan. Hindi ba tayo nagpapasalamat sa bagay na yun? Ibig sabihin, ganoon gusto ng Lord na lahat maabot niya. Kahit nasa pinakamababa ka na kalagayan dahil sa kasalanan, kaya kang iligtas ng Panginoon. Kasi yung kinalagay niya, mas mababa pa dun sa pinakamababang sinasabi mo. Amen. Amin po ba? Kasi ang Diyos, ang siyang pinaka nagmamalasakit sa lahat. Ang Diyos, ang tunay na nagmamahal ng walang hanggan. At ang Diyos ang may kapangyarihan na iligtas tayo anuman ang sitwasyon natin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang sumunod, sabi nga no, there's nothing our God cannot do, and He showed it on the cross. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Amen. At yun ay kanyang binawa at pinakita sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Amin po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, no, mga kapatid, tulad ni Apostol Pablo, ipagmalaki natin kung ano ang ginawa ng Lord sa buhay natin. Hindi natin pagmamalaki sarili natin, hindi natin pagmamalaki ang church natin, hindi natin pagmamalaki ang kalagayan natin. Ang ipagmamalaki natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amin po ba? Kaya nga nabanggit din ni John the Baptist, na sinabi niya, mas gusto niya na ang Panginoong Jesucristo ang mas siyang makikilala at siya ay pababa na pababa. Amen po ba? Amen. Nawa, ayun ang mangyari sa buhay natin at marami tayo natutunan sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, salamat po. Dahil lagi mong pinapaalala sa amin, Lord, kung gaano mo kami kamahal. Kung gaano, Lord, na kumilos ka at tinanggap mo yung pinakamasakit at pinakamababang paraan, Lord, upang abutin ang lahat. Ito ay nagpapakita, Lord, na you are really willing to save all mankind, Lord. Dahil mabuti ka, dahil ikaw ang Diyos na pag-ibig. Salamat po, Panginoon. Dahil Lord, alam namin ikaw ay nananatili noon, ngayon, at magpakailan. Hindi ka nagbabago. Kung ano, Lord God, ang ginawa mo, hindi po mababago. At Lord, sa oras ito, napag-aralan namin, Lord, na sa buhay ng mga legalist, dumating sa point, Lord, na kinahiyakan nila, Panginoon, dahil ayaw nilang tanggapin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. But then, Lord, sa buhay namin ngayon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil ito po ang naging daan upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil, Lord, hindi ka nagdalawang isip na ibigay ang iyong buhay dahil sa pag-ibig mo sa bawat isa.
At Lord, itong bagay na to ay hindi namin itatago. Pagkos tulad ni Apostol Pablo, ito ay aming ipagsisigawan sa mundo. Ito, Lord God, ay pagmamalaki namin. Dahil ito ay nagpapakita na napakabuti mo. Hindi namin kaya pero ikaw ang gumawa. Wala kaming magagawa pero ikaw ay may nagawa. Kami ay mahina pero ikaw ay malakas. Wala kaming kapangyarihang iligtas ang sarili namin pero ikaw ang siyang tagapagligtas. Thank you, Lord. Kami ay patungo sa kapamakan pero dinala mo kami sa buhay na walang hanggan. Sa piling mo. Lord, ang mga bagay na to ay napakaganda at napakadakila para aming itago. Kaya naman sa oras na to, dalangin ko po sa bawat isa sa kapangyarihan ng banal ng Espiritu Santo. Magkaroon kami ng buhay na ipinagsisigaw at pinagmamalaki ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil ito rin ang kaparaanan upang marinig ng mga nangangailangan pa sa iyo ang kaligtasan na inaalok mo. At ito rin ang magpapaalala sa amin na kami ay hindi na nabilong dito sa mundo. Kaya naman hindi na namin kailangan gawin kung ano ang pattern of this world. Na kami ay mamuhay na bilang bagong nilalang na binago mo. Ayun po ay napakahalagang bagay na dapat namin tayuan bilang mga Kristiyano. Maraming salamat. Dahil ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa aming pagtayo bilang mga anak mo, bilang disipulo, bilang follower ng aming Panginoon sa Kristo. Alam po namin, sinasamahan at ginagabayan mo kami. Maraming salamat po. Sa iyo ang lahat ng papurit paringal, aming dakila, banal at makapangyarihang Diyos. Ito ang sa dalangin sa pangalan ni Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless po sa lahat.